Magandang araw po muli kaibigan at salamat sa panonood ng video ng Vocals DIY. So ngayon ang topic po natin ay kung paano maglinis ng karburador. At sasagot din po tayo sa mga naging katanungan sa mga previous video ko. Siyempre tatanggalin natin yung karburador sa motor. Bali ang model natin dito is Kawasaki Barako 175. Pero hindi lang po ito intended for Barako only. So kung yung mga karburador ninyo, actually lahat ng karburador ay isang principle lang ang working niya, working principle. So sa paglilinis, isa rin lang. Papadiaphragm man yan o ano, basta karburador, isa lang ang proseso sa paglilinis. So tatanggalin muna natin ang karburador sa motor para malinis natin. Tanggalin muna natin yung upuan tapos tangkid. Itong pagtanggal ng tangke at saka upuan optional lang naman. So kung pwede nyo dukutin nyo na lang para hindi na ganong matrabaho. Sa pagtanggal ng karburador, syempre meron siyang clip. Ito, holder. Manifold. Iingatan natin tong pinaka manifold, yung rubber. Kasi kung medyo may katagalan na tong manifold nyo, medyo brittle na, kumbaga malalutong na. So sa pagtanggal ng karburador, kailangan nating ingatan ito. So ang kabig papaganon, kasi medyo matibay itong manifold na itong rubber na galing sa air cleaner. So papaganon. Tapos tanggalin natin yung cap. So set aside muna natin to. Kumuha ko ng pan para dito tayo maglilinis. Okay, so bali natanggal na natin yung karburador at ito na siya. Ayan, kitang kita ang dumi. Pero bago yan, bago tayo kumalkal sa loob, bago natin buksan, linisin muna natin yung sa labas. Meron kasing nagdududa na, or sabihin na natin na minsan kasi naglilinis ako nito, may kasamahan ako na nagsabi na, uy, naglilinis ka niyan dapat may compressor ka.
hindi natin ma-blame yung tao, hindi natin masisi kasi syempre hindi naman siya aral. So yung iba na gustong linisin yung karburador nila pero nag-aalangan dahil wala nga raw compressor, kailangan daw kasi binubugahan. Ay hindi po totoo yan. So yan na yung madumi. So ito na yung bago nating siya nga pala, gasolina ito. Dahil gasolina ang ginagamit nito, gasolina yung panglilinis natin. At meron tayong special na panglinis mamaya. So eto na, malinis na yung labas. Bubuksan na natin. Sa paggamit po ng mga screw, tiyakin po natin na fit yung screw dito kasi kapag hindi naman ay magkakaroon po tayo ng problema, mabibilog. So mahirap pa naman maghanap ng parts na original. Kapag replacement na ay medyo pangit na, kinakalawang. So tinanggal po natin yung drain, lagay na natin dyan. Tapos sunod natin na tanggalin itong 4 na screw na to. So itong screw na to masyadong malaki, hindi akma. So, meron akong maliit, lagyan ko lang ng adapter. Yan. Para swak na swak. Yan. So tanggalin na natin yung floater, yung pin, floater, tapos gas valve. Tanggalin na rin natin yung pilot jet. Ayan, pilot jet, main jet. Ito naman yung main jet. Ayan. Ito talaga yung pinaka-importante, main jet at yung pilot jet. Yan ang kalimitan na nadudumihan. Ito, sa pagtanggal nitong air jet, kailangan, let's say for example, maganda naman yung manakbo yung motor nyo, hindi mo na kailangan itono, nasa tono naman, pero lilinisin mo. Tatandaan mo kung ilang ikot ito.
tong air, ito yung adjustment ng hangin eh. So ako, kailangan matandaan natin yan. So lalagyan natin ng tanda. Kung makikita nyo, flat screw siya, flat screw. Dito tayo magtatanda. So lagyan lang natin ng konting hiwa. Yan. Yan. May hiwa na siya. Tapos bilangin natin ng pasikip. Bale clockwise. Pasikip muna siya, pasikip bago natin tanggalin. So ito yung tanda natin. Ito yung tanda natin dito banda. So ikutin muna natin ang pasikip para malaman natin kung ilan ang ikot. So close up natin. Half, 0.5, 1, 1.5, ikot ulit, 2, so 2 na, 2.5, oops, sikip na siya. Bali 2.5 at ito yung tanda natin. Nagtapos siya rito. So hugutin natin to kasi kailangan nga malinis. So luluwagan na natin. Mamaya pagbalik, i-screw din natin ang sagad yan at saka magluluwag tayo ng kung ilan yung naging bilang natin. So itong karburador ko ay 2.5, nasa tono siya at may konti, mga 1 o'clock. Yan. Isa rin ito kasi sa linilinis. Dahil kapag hindi mo ito lininis, mananatiling madumi siya. So wala na sa function yung proper function yung andar ng motor. So tanggalin din natin tong pinaka valve ng gas. Sa paglinis ng karburador, huwag kayong matakot. I-video nyo i-video nyo para malaman nyo yung pagbalik nyo. Kung example nagkamali kayo, i-review nyo yung video. So sa ganung paraan hindi kayo matatakot na mangkalas-kalasin yung karburador nyo. Kasi may video nga eh. Bali yung video, yun yung reference mo. So yan siya. Tanggalin din natin tong choke. Yan. May spring siya. Tapos sunod,
Tanggalin rin natin tong idle kasi lilinisin natin rin yan. Yan, may spring siya. Yan. So okay, yaman din lang na nakalas na natin lahat. So gagamit tayo ng carb cleaner. May isang uri nito yung medyo mura. Ito kasi 420 ko ito nabili. Exclusive lang sa carburetor. Ang ingredients kasi nito ay kapag in-spray mo sa mga butas-butas, tutunawin niya yung mga sabihin ating mga residue ng gas na let's say for example may alam mo yung alikabok hindi naman lahat nasasala ng filter. So kapag pumasok siya rito, syempre magkakaroon ng mga sabihin na natin na kulakulangot. Sorry sa term ko pero yun ang pinakamadali. Ito ang tutunaw, carb cleaner. Merong mura nito, carb clean, cable, cable, basta ganun na mas mura, 250 lang yata yun. Pero nahinaan ako sa nahinaan ako dun sa chemical niya, hindi kagaya nito na exclusive lang para sa carburetor. So sprayan na natin. Siya nga pala, pag mag-i-spray kayo nito, kailangan may takip yung mata nyo or gamit kayo ng goggles. Kasi ito matagal-tagal na rin to sa akin, halos 2 years na rin. One time nag-spray ako, tumalsik sa mata ko, napakahapdi. So gamit kayo ng goggles. Sprayan na natin yung mga butas-butas. Ito yung sa choke. Yan. Yung mga intake ng hangin. Yan. Yun, doon tayo delikado. So na-spray na natin lahat. Set aside muna natin mga 5 minutes para yung chemical ay mag-penetrate or lusawin niya yung mga residue na pwedeng possible na mag-block doon sa ating mga butas-butas ng carburetor. Mabalik tayo dun sa title ko na bakit hindi na kailangan ng compressor. Kasi ang air compressor ay given na yan sa mga shop. So nandiyan na talaga yan para mapadali yung kanilang trabaho. Pero ang tanong, kapag ka nagpapatune up ka ba doon, ginagamitan ba nito? Hindi.
So, sa madaling salita, kung ikaw ay naglinis ka ng carburetor at gumamit ka ng carb cleaner, sino ang mas pulidong gawa? Yan, doon tayo eh. Siyempre, mas pulido ang gawa mo. Kasi, mga kulakulangot, natanggal mo. Hindi kagaya sa shop, binugahan. Oo, nandun na tayo, binugahan. Pero, sure ka ba na natanggal yung dumi? Kasi nga, itong carb cleaner, kapag in-spray mo yan doon sa mga butas-butas, tutunawin niya yung mga kulakulangot, mga residue. Ngayon, sino ngayon ang pinaka malinis magtrabaho? Gumamit ng compressor, air compressor, or ikaw na gumamit ng carb cleaner? Yan. Ikaw na mismo ang makakabinag-binag kung sino ang mas malinis magtrabaho ngayon. Okay. So, set aside muna natin. Tapos, babalnawan natin yan ng gasolina. Itong pilot jet, sprayan din natin. Set aside muna natin. Okay, so after 5 minutes, babalnawan na natin siya ng gasolina. Bakit natin babalnawan? Ay, syempre, parang linaban yan. Para kung sakaling may mga liquefied na yung mga dumi, eh ano natin, dumaloy na siya. Yan. Tapos after natin balnawan, siyempre ihipan na lang natin ng konti. Yan lang. Hindi mo naman kailangan ng masyadong malakas na ihip o air compressor. So, unahin natin yung main jet. Balnawan natin. Tapos
Silip-silipin natin yung mga butas. Yan. Yung mga butas na yan, yan yung atomizer. Ito talaga yung main jet. Yan. Yun. Kita na yung butas. So itong atomizer, sinilip ko rin. Yan yung mga maliliit na butas na yan. Okay naman, so clear na, ibalik. Okay, next natin yung pilot jet. Ipan konti. Dipin natin may butas na. Sobrang liit, di na makita. Pero sinilip ko, okay naman. Wala nang bara. Balik na natin. Yan. Hindi naman ganong kahigpitan. Sunod na natin yung air screw. Meron siyang maliit na washer at rubber. Pagsasabay-sabayan na natin yan. So dito yung air screw, tapos yan yung spring, tapos itong maliit na washer, yan, tapos itong rubber. Yan, ganyan po siya. Yan, pasok na natin. Saka natin igpitan. Yan, maigpit na. Meron tayong tanda dito kanina. Ano ba yun? Yun, ito. Ito yung pinakatanda natin kanina. Yan. Yan yung tanda natin kanina, yung makinang na yan. Yan. Tapos yung screw ay nakaganito. So kapag ilinapat natin yung tanda natin kanina doon, so 2.5 na lang, 2.5 turn na lang yung ating gagawin, kasi 2.5 sobra siya kanina. So 0.5, 1, 1.5,
2.5. Yan yung air natin kanina. Ayos. Yan. 2.5. Tapos next natin yung gas valve. Ang gas valve meron siyang o-ring. So sa ano yan, dito yan sa loob. Yan, pinupush lang. Tapos yung lock, yan. Tapos sunod natin yung gas valve. So ito na ngayon, pagdating dito sa may gas valve, meron tayong sasagutin na tanong or ito para makatulong din tayo sa nagtatanong regarding sa overflow. So ito siya, ipa-flash ko. Yung kanyang message. Yan. Lagi raw nag-overflow yung kanyang karburador. So kapag nag-overflow lagi yung karburador ninyo, masasagot ko dyan is tatanungin muna kita, ilang taon na ba yung karburador mo. Kapag medyo bago-bago pa, let's say 3 years, ay katukin mo lang. Katukin mo lang sir yung example, ito yung carburetor. Example sir, nananakbo ka or napansin mo, ginagamit mo yung motor mo, wala pang 3 years yung motor mo or 3 years ganyan, bago-bago pa yon, consider pa natin as bago pa yon, nag-overflow siya. So nakakabit yung carburetor mo, katuk-katukin mo lang sir. Yan. Lalo na kasi sa ano, kapag patag lang naman yung tinatakbo mo, so yung float natin hindi ka ano yan, hindi ka palabirit. So laging na pipilapan ka agad ng gas yung reservoir mo, so yung float mo ay hindi naglalaro ng ganon. Katok-katukin mo lang ganyan. Ngayon naman kung matagal na yung ganito, kasi yan ngayon kung medyo matagal na rin naman yung carburetor mo, let's say magte 10 years na or 10 years pataas, malamang may problema na itong valve mo. Nakikita nyo po yan, yung medyo patulis na yan. Kapag sinalpak po yan dito, yan, yan. Kapag ka dinidiin po yan, yan po yung dinidiin ng floater. Sa kakadiin, sa katagal, nagkakaroon din niya ng groove dito mismo. Kasi yan yung bumabaon doon sa pinaka dito sa loob niya. Yan yung butas na yun, yung maliit. Yan.
Sa katagalan, nagkakaroon din yan ng kanal dito. Dito sa tulis niya. So may kalagitnaan. So maaari hindi na naisasara ng gusto ng floater mo. So kaya nag-overflow kasi tuloy-tuloy yung daloy ng gas. Ngayon, kakabit po muna natin yung floater para i-demo ko sa inyo. Ilagay na natin yung bulb, lagay natin yung floater, tapos lagay natin yung pin. Ayan. Kung ang atin tinatakbo ng motor natin ay laging patag, yan po yan itinutulak-tulak nitong float yung valve. Kapag puno yung gas, nakadiin siya, so isasara niya. Kapag kulang yung gas, bababa siya, yan, bubukas yan, bababa siya dito, dadalo yung gasolina papunta rito. Kapag puno na, isasara niya ulit yan. Kaya tingnan mo, yan, baba taas lang yan siya, baba taas. So kaya pinapakatok ko pagka bago pa, katok-katokin nyo lang kasi minsan nag-i-stack up din tong floater. Yan, minsan hindi na siya tumakyat kasi sa katagalan hindi natin masabi, nag-i-stack up itong floater, hindi na siya gagalaw. So yun lang sir, kapag ka nakita mo yung pinaka valve may groove na sa may tulis nya, palitan nyo na po, may replacement naman yan. So sunod na natin kabit yung pinaka idle. Idle screw, may ano po yan, mayroong spring. Yan. So pasok na natin yung spring. Yan. Saka natin higpitan. Yung timpla ng idle natin mamaya, malalaman na lang natin yan mamaya pagka umaandar na po yung makina. So meron naman tayong guide dyan. Yan, gagaya nito. Yung makinis na yan, yan yung nakabaon. So ile-level lang natin. I-adjust na lang natin yan mamaya kapag i-andar na natin. So yun, bumao na yung makinis. Yan. So ibig sabihin, nung kinalas natin siya kanina, nandyan siya. Tapos next natin ay yung ating choke. So balnawan natin. Ihip konti. Ayan. Itong choke. Plastic lang naman yan. So kamay lang ang pangigpit. Okay na yan. Ayan. Ingatan natin yan kasi plastic lang yan eh. Hindi mo na kailangan ng masyadong mahigpit. So gamitan natin ng long nose.
Yan, okay na. Okay na. So, ibalik na natin yung reservoir or pinaka bucket. Gas bucket, ano pa ba termino nito? Reservoir. Yan. Sa next video natin, or hindi next video, pero itatackle ko yung paano ba ito gumagana, yung paano ba gumana itong karburador na to. So abangan nyo yan para malaman nyo kung paano ba gumana itong karburador natin. Mapapansin niyo bakit ko kini-criss-cross ang pagigpit. Siyempre sa principle na yon, sabay po silang lalapat yung mga pisngi. So higpitan natin ng konti. Adapter ko. Yan. Criss-cross. Ayan. Sa kapag ka ang tornilyo po ay paikot, kapag ka binabalik na, ang SOP po dyan ay criss-cross. Ayan. Tapos dyan, dito naman sa kabila. Ayan. Tapos dito naman sa kabila. Yan. Tapos dito sa kabila. Ang purpose po nun ay parang lapat na lapat siya. Kasi kapag ka pinaikot mo yan dyan, well, nagigpit ka rito, naiwan itong side na to. So kailangan pag ganun. Pag ganun. Yun lang po ang SOP dyan. So balik na natin tong drain screw. Tapos good na po tayo. Pwede na po nating ibalik. Okay na. So ibabalik ko na lang. Tapos itetest na natin. Itetest natin yung makina. Kung under ba siya. Or kung okay ba yon trabaho natin. So, naikabit ko na. Ayan. Ayan na siya. Ang gagawin na lang natin ngayon ay i-testingin natin kung maandar. So, switch on. Neutral na. Ganda condition. One click. Medyo mataas lang yung minot. Bumaba naman. So yun,
cleaning of carburetor without using air compressor. So medyo may nasagot tayo doon sa mga sabi-sabi na kailangan daw binubugahan, kaya kailangan ng air compressor. Hindi po, kailangan nyo po ay carb cleaner para siya ay malinis ng gusto. So that's it guys. Kung may tanong, don't forget, sa comment lang, sasagot tayo ng mga tanong kasi yaman din lang na nagtuturo tayo. Mix sa puso ko, sa abot ng aking kaalaman, ay tuturo natin ang gusto yan. So salamat. Don't forget to subscribe sa Facebook, Man with Jump of Tricks. Yan yung ano ko sa YouTube, Vocals DIY. So follow and subscribe para sa mga future videos na kapupulutan ng aral. Thank you.